Good morning po mga kapatid. Good morning din po sa mga kasama po natin online. So recap lang po natin. When Zacchaeus met Jesus doon sa doon sa tree of sycamore, so ano nangyari sa kanya? So his life was changed, his soul was saved. When the paralytic man met Jesus at the pool of Bethesda, anong nangyari sa kanya? His physical body and spiritual life was healed. When the Samaritan woman met Jesus at the well, her life purpose and mission was changed. So yung kanyang buhay, yung kanyang mission na bago. When the crooked woman met Jesus in the synagogue, yung kuba, she was cold, she was touched, and healed by Jesus. And when the little children met Jesus, they were touched, prayed, and blessed by Jesus. Today, pagpapatuloy po natin ang ating serye, Meeting with Jesus. Pag-usapan natin today, the paralytic and his friends meet Jesus. It is different from the paralytic man doon sa pool of Bethesda. So another paralytic ito. So meron naman siyang kasama yung kanyang apat na kaibigan. From the book of Mark, chapter 2, verse 1 up to 12. Let's start in verse 1. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. So mula Jerusalem, nagpa siya si Jesus na bumalik sa Capernaum. Capernaum is located on western shore of Sea of Galilee. So yan po ay nasa Galilea. Most probably, Capernaum was Jesus' base for his public ministry kapag naroon siya sa Galilee. So in other words, yung Capernaum was the headquarters of Jesus. So kapag siya'y nasa Galilea, yan ang kanyang pinupuntahan, nariyan yung bahay na kanyang tinutuluyan. At napakabilis kumalat ng balita na siya ay naroon sa Capernaum, sa isang specific place, specific na bahay. So nalaman agad yan ng mga Marites, kumalat agad ang balita. So ang ating Panginoong Hesus kasi nung kanyang kapanahunan, siya po ay sikat na sikat, bantog na bantog, kilalang kilala dahil sa kanyang mga miracles na ginagawa. So siya po ay bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng kahit anumang sakit, nagpapalaya sa mga masamang espiritu, at higit sa lahat meron yung feeding ministry. So nagpapakain siya ng mga tao. So kaya hindi katakataka na ang ating Panginoong Hesus ay dumugin pagkaguluhan ng mga tao. Kaya nga ang sabi dun sa verse 2, nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. So nung malaman nila na naroon si Jesus, ang sabi nung talataan, dinumog siya, pinuntahan siya, nagpulasan ng lahat ng tao para tumungo kung saan naroon ng Panginoon. So sinugod, dinumog agad ng napakaraming tao. For some reason, siyempre, mga tao naman pag pumupunta kay Jesus, may iba't ibang dahilan. Yung iba para makinig ng kanyang mga pagtuturo. Yung iba naman para magpagamot dahil meron silang sakit. Yung iba para makiusyoso lang anong meron. Yung iba naman ay naghahanap ng kamalian ng Panginoon. Yun po yung mga religious leaders. At yung iba naman nag-aabang ng libreng pagkain. Ganyan ang Panginoong Hesus eh. Halimbawa, tingnan nyo. Sa Juan 6:25 hanggang 26. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Sabi ng mga tao, kailan pa po kayo rito? Tagal na po namin kayong hinihintay, hinahanap-hanap, di namin kayo makita kung nasan kayo. Sabi ni Jesus, pakinggan nyo to, sasabihin ko. Hinahanap nyo ako, hindi dahil nakakita kayo ng mga himalang ginawa ko at bumilib kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus, kaya nyo ako hinahanap kasi gusto nyo uling kumain. Gusto nyo uling ng libreng pagkain, kaya nyo ako pinupuntahan. Kasi ganyan ang mga tao sa kanyang panahon. May iba't ibang rason kung bakit sila nagpupuntahan sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung minsan, ang Panginoong Hesus kapag pumupunta sa isang lugar, palihim.
Hindi niya ipinapaalam. At kung minsan naman, pag mayroon siyang ginawang miracle sa isang lugar, ang bili niya agad, huwag niyong ipagsasabi. Luke chapter 5, 13 and 14, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. And immediately the leprosy left him. Then Jesus ordered him, don't tell anyone. May pinagaling siyang ketongin, sabi ng Panginoong Jesus, oh, ayan, magaling ka na ha, pero may bilin ako, huwag mong ipagsasabi. Hindi dahil ayaw ni Jesus na ipaalam sa iba yung kanyang ginagawang mga himala, kundi dahil pag nalaman yun ng mga tao, dudumugin siya. So yung kanyang misyon, yung kanyang pakay sa isang lugar, hindi niya magagawa. O, ganun ang nangyayari sa Panginoon. Kaya pag tinignan niyo yung kanyang history, pag merong mga taong dumudumog sa kanya, anong ginagawa niya? Nagwi-withdraw. Siya ay umaalis, tumatakas, nang hindi nila namamalayan. Kasi nga, ang Panginoon, meron siyang mga pakay na hindi nangyayari dahil dinudumog siya ng napakaraming tao. So, nung kumalat ang balita na naroon ang Panginoong Jesus, dinumog agad siya ng napakaraming tao. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon na madalaw sila ng Panginoong Jesus. Kanya-kanya silang takbo para magunahang papunta sa kinaroroonan niya to the point na wala na daw mapwestuhan kahit sa labas ng bahay. Sa dami ng taong naroon, nagsisiksikan sila sa pag-asang mapagaling sila sa kanilang mga karamdaman. Kasi para sa kanilang, ibig sabihin ng pagdalaw ni Jesus sa kanilang bayan, hope is available for the sick. Kaya nagkaroon sila ng pag-asa na yung mga may sakit ay gagaling. Yan ang ibig sabihin sa kanila. Verse 3 and verse 4. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya, ibinaba ang paralitiko na nakaratay sa higaan. Isa sa nakatanggap ng balita na dumating si Jesus ay ang magkakaibigan, yung paralitiko at yung kanyang 4 na kaibigan. Hindi sila nag-aksaya ng panahon at pagkakataon, binitbit agad nila yung kanilang kaibigang lumpo upang dalhin sa ating Panginoong Jesus dahil alam nila na siya lang ang pwedeng magpagaling sa kanilang kaibigan. Pero dahil punong-puno na ng tao ang bahay, wala nang madaanan, wala nang mapwestuhan, sa bubong sila dumaan. Umakyat sila ng bubong, binakbak ang bubong, at saka doon pinaraan ang kaibigan nilang lumpo. Tatandaan nyo, pag sinabi nating lumpo o paralytic, ibig sabihin yan, physically disabled, immobilized, confined to a stretcher. Usually they were poor, useless, into society, beggar. Mahihirap, walang kayang gawin, nakaasa sa ibang tao, yan ang kalalagayan niya. In other words, mahirap siya sa pera, pero mayaman siya sa kaibigan. Yan naman ang pinakamasarap sa buhay. Kahit wala kang pera, pero kung marami kang mga totoong kaibigan, parang mayaman ka na rin. So itong lumpong ito, wala siyang pera, wala siyang mga material na bagay, beggar siya, so yan ang kanyang sitwasyon, pero mayaman siya sa kaibigan. Yung mga kaibigan na nagmamalasakit sa kanya. So his friends carried him to Jesus. Binuhat nila ang kanilang kaibigan papalapit sa Panginoon. Sabi siguro nung 4 na kaibigan, pagpunta nila sa kanilang kaibigan lumpo, bakit malungkot ang beshi ko? Sabi siguro nila, sabi naman nung beshi nila, kasi dumating si Jesus, hindi ko kayang pumunta ron. Kasi lumpo siya kaya malungkot siya. Kaya naman nagpa siya, yung 4 na kaibigan niya, para hindi na maging malungkot ang beshi nila, binuhat nila ito at dinala sa ating pong Panginoong Jesus. They knew that Jesus is the only person who can help their friend, kaya gumawa sila ng paraan. Kaya tingnan nyo, di ba, binuhat ang kaibigan nila, napakahirap nun. Pagkatapos pagdating nila, walang mapwestuhan, kailangan bakbakin ang bubong, kailangan doon iparaan ang kanilang kaibigan, makalapit lang kay Jesus. Dahil alam nila na si Jesus lang ang pwedeng magpagaling sa kanilang kaibigan. Sabi nga, pag
pag ayaw, maraming dahilan. So, dahil gusto nila, gumawa sila ng paraan. But you ever wondered how they did that? Kayo ba ay nag-isip, paano nila ginawa yun? Kasi ang sinabi lang ng Bible, di ba, binuhat ang kaibigan, dinala kay Jesus, wala nang mapwestuhan, binakbak ang bubong, at doon pinaraan. Pero imagine niyo, palikutin niyo ang isip niyo, paano nila ginawa yun? Una, paano nila binuhat ang kaibigan nila? Yung isa ba sa isang paa, yung isa sa isa, yung isa sa kamay, apat sila or nilagay sa stretcher, wala naman sigurong wheelchair pa noon, di ba? So, nilagay sa kumot, kumuha ng apat na kawayan, doon itinali. Di ba? We don't know kung paano. Gaano kaya kalayo ang nilakad nila? Di ba? Gaano kaya kalayo yung bahay ng lumpo sa bahay na kinaroroonan ni Jesus? Hindi binanggit. Paano sila umakyat sa bubong? Gaano kataas yung bahay? Gaano kahirap umakyat dun sa bubong? Meron bang hagdan? Meron bang... We don't know. Pero kung iisipin nyo, halimbawa, kung sa panahon natin, gagamit pa yan ng hagdan. Diba? Napakahirap ng kanilang sitwasyon. Yung umakyat ka lang sa bubong, ang hirap na. Umakyat ka pang may buhat na lumpo, di lalong mas mahirap. Diba? At paano nila binakbak ang bubong? Sa kanilang panahon, sabi nga nila, ang mga bubong naman nila, hindi naman yero. Diba? Kundi mga bricks. O paano nila babakbakin yon nang walang mga bricks na nalalaglag dun sa baba na kinaroroonan ni Jesus? Napakahirap intindihin, diba? Pero yun ang ginawa nila. We don't know how, pero isa lang ang malinaw. Yung kanilang marubdob na pagnanais na madala nila ang kanilang kaibigan kay Jesus sa paniniwalang si Jesus lamang ang lunas para sa kanilang kaibigan. Kaya sabi ng verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Pagbakbak ng bubong, doon nila unti-unting ibinabagsak ang kanilang kaibigan papalapit kay Jesus. Ang napansin ni Jesus, hindi yung lumpo. Ang napansin ni Jesus, hindi yung kalunos-lunos na sitwasyon ng lumpo. Ang napansin niya kung gaano kalaki ang pananampalataya ng magkakaibigan ito. Sabi ng Panginoon Jesus, grabe ang faith ng mga ito, ha? Binakbak ang bubong, umakyat sa bubong, binakbak ang bubong, para lang mailapit ang kaibigan nila sa akin. Grabe yung faith ng mga magkakaibigan ito. At dahil nakita ni Jesus ang laki ng kanilang pananampalataya, anong sabi ng Panginoong Jesus? Son, your sins are forgiven. Anak, ang mga kasalanan mo pinatatawad ko ng lahat. Teka, naroon sila para magpagamot, para humingi ng kagalingan sa sakit ng kanilang kaibigan. Pero bakit pagpapatawad ang ibinigay ni Jesus? Alam niyo kung bakit? Kasi ang pinakamalalang sakit ng tao, hindi diabetes, hindi sakit sa puso, hindi high blood, hindi cholesterol, hindi uric acid, hindi sakit sa bato, sa atay, o kung saan pa man. Alam niyo kung anong pinakamalalang sakit natin? Sin. Kasalanan. Kaya kahit magaling kayo, malakas kayo, kung hindi kayo napapatawad sa kasalanan niyo, anong kwenta nun? Lumpo pa rin tayo, patay pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Kaya ang pinakamahalagang dapat napapagaling sa atin, yung espiritu natin. Ang tayong mapatawad sa lahat ng ating kasalanan because sin is the worst illness na pwedeng dumapo sa katawan ng tao, sa buhay ng tao. Kaya pinagaling siya ng Panginoong Jesus, hindi lang sa kanyang physical, kundi ang inuna yung kanyang spiritual. Yun ang pinaka-importante na dapat niyang maranasan sa kanyang buhay. At saka alam niyo mga kapatid, sa kanilang panahon, physical illness is connected to sin. Ang tao na may sakit, automatic may kasalanan yun sa kanilang panahon. Kaya sabi ni James, di ba, sa James chapter 5, 14 to 16. Or Santiago 5, 14, 16. Nang may sakit ba ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang matatanda ng pinuno ng iglesia, upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan
at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Nakita nyo? Sabi niya, kung meron kayo nagawang kasalanan, sabihin nyo sa kapatid nyo, at nang kayo ay gumaling. Dahil yung kasalanan, connected siya sa sakit. Di ba? O, kahit naman tayo, di ba? Bakit nagkakasakit ang mga tao? Dahil sa mga kasalanan din naman natin. O, di ba? Kumakain kayo ng bawal, di magkakasakit kayo, di kayo ang mali. Di ba? Nagpapasok tayo ng mali sa katawan natin, di tayo rin ang magkakasakit. So, kasalanan din naman natin, hindi kasalanan ng ibang tao sa ating kapaligiran. Kaya, yung lumpo, pinagaling muna espiritual bago pagalingin sa kanyang physical. Verse 6 and 7. May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Nasa isip lang nila. Bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Present din ang mga religious leaders. Kung nasaan si Jesus, naroon din sila. Hindi sila nagpapahuli. Hindi para makinig, hindi para matuto, hindi para maniwala kay Jesus, kundi para maghanap at magantay ng pagkakamali ng Panginoon. At eto na, may nakita na silang mali. Sabi ni Jesus, pinatatawad na kita sa lahat ng kasalanan mo. Sabi ng mga religious leaders sa isip nila, blasphemy ito. Bakit siya nagpapatawad? Diyos lang ang may karapatang magpatawad. Tama naman sila. Ang hindi nila naaalam at hindi nila kinikilala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Diba na si Jesus ay Diyos? Yun ang hindi nila naiintindihan sa kanilang buhay. Kaya nga nila hinahanapan ng mali ang Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, the verse 8 up to the following, alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Doon pa lamang sasabihin mo na, Diyos yan eh. Bakit niya alam ang iniisip mo? Halimbawa, kayo ba, alam niyo iniisip ng katabi niyo? Sige nga, isipin niyo. Sabi siguro ng katabi mo, next week, sa kabilang upuan na ako. Hindi ko na ito tatabihan. Dinadaldal ako. Ano? Di ba? Hindi mo alam kung anong iniisip niyan. Kasi hindi naman tayo Diyos. Di ba? Pero si Jesus sabi niya, alam ko iniisip niyo. Alam niya kung anong nasa isip ng tao. Doon pa lamang, malalaman mo na Diyos siya. Meron siyang power and authority to forgive. Kaya sabi ng talataan, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Sabihin sa paralitikong pinatatawad na ang kasalanan mo o sabihin tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, umuwi ka na. Sabi ng Panginoong Jesus, ba't kanya kayo mag-isip? Sabi siguro ng mga religious, ba't alam niya? Ano? Ba't alam niya iniisip ko? Sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong kanya mag-isip. Ipapakita ko sa inyo, sabi niya, meron akong karapatang magpatawad. Pinagaling niya yung paralitiko. Pero sabi ng Panginoong Jesus, may question siya. Alin ba ang mas madali? Ang sabihin kong pinatatawad ka na sa kasalanan mo o tumayo ka at magaling ka na? Kayo, alin ang mas madali? Magpagaling o magpatawad? Magpatawad. Sasabihin mo lang yun. Sasabihin mo, nagkasala sa'yo, sorry na. O sige, pinatawad na kita. Yung lumpo, kaya niyong patayuin? Kaya niyong palakarin? No. Sabi ni Jesus, papakita ko sa inyo yung aking kapangyarihan to forgive. Kaya kong gawin yung mahirap. Ano yung mahirap? Sabi niya doon sa lumpo, oy, tumayo ka na riyan. Buhatin mo ng higaan mo, umuwi ka na, pinagagaling na kita sa araw na ito. So anong ginawa ng lumpo? Verse 12. Tumayo nga ang paralitiko, habang nakatingin ng lahat, kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ang naroon ay namangha. Sila'y nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. So sabi po ng talataan, the paralytic was healed. So yun ang unang nangyari. Gumaling ang paralitiko, then people amazed, nagtaka ang lahat ng taong naroon, Jesus' power made known, but most of all, God is glorified.
Diba? So yan ang nangyari sa talataang yan. Yung paralytic, gumaling, namangha ang mga tao, yung kapangyarihan ni Jesus nanahayag at natanyag, at ang Diyos sa langit ay naparangalan. Yun ang kwento. Ano ang kwenta nito sa ating pong mga buhay? Una, the importance of friends who cares. So yan ang unang-unang lesson. Yung importansya ng mga kaibigan natin na nagmamalasakit sa atin. Mahirap ang walang kaibigan. Tama? Napakasarap na meron kang kaibigan. Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit wala kang masyadong maraming pera, pag marami kang kaibigan, parang marami ka na ring pera. Parang ang yaman-yaman mo na kung mga totoong kaibigan ng kasama mo. Kaya alam niyo ang Bible, ang lagi niyang turo sa atin, palagi na tayo makitungo sa kapwa-tao natin to make more friends. Sabi ng Luke 16:9, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves. Sabi ng Panginoong Jesus, gamitin niyo ang pera niyo para dumami ang kaibigan niyo. Hindi para dumami ang kaaway. Dapat kasi ang tao, mga kapatid, habang dumadami ang pera, habang yumayaman ang tao, dapat lalong dumadami din ang kaibigan niya sa buhay. Ang problema sa atin, baligtad tayo. Habang dumadami ang pera natin, habang dumadami ang yaman natin, kumokonte ang kaibigan natin. Diba? Ganun na nangyari sa tao. Kasi ang tao, habang nagkakapera, sumasama ang ugali. Kaya nilalayuan ng kapwa, nilalayuan ng tao sa paligid natin. Pero ang turo ng Panginoong Jesus, kayo na mayayaman, maraming pera, sabi niya, use your worldly wealth to make friends. Makipagkapwa-tao kayo, makipagkaibigan kayo sa kapwa ninyo. Hindi kayo pinayayaman para lumayo sa tao. Pinayayaman kayo para makipagkaibigan sa kapwa-tao ninyo. Yan ang turo lagi ng Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Kawikaan 27 verse 10, huwag mong pababayaan ng iyong kaibigan, ni kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Sabi ng Haring Solomon na pinarunong ng Diyos, yung kaibigan mo, kaibigan ng mga magulang mo, your family friends, your friends, lahat ng kaibigan ninyo, pahalagahan nyo. Sabi niya, bakit? Kasi sa oras ng kagipitan, sila nga asahan mo. Aanin mo ang 10 mong kapatid kung malayo sila sa'yo. Nasa abroad yung iba, nasa ibang bayan ng iba. Sinong lalapitan mo? Pag ganyan ang mga panahon at pagkakataon sa buhay, di syempre yung mga talagang malapit lang sa'yo. Yung mga kaibigan. So yun ang pwede mong asahan, sabi ni Haring Solomon. Kaya napakahalaga na makipagkaibigan. Kaya alam niyo ang goal natin, pinakokonte ang kaaway, pinararami ang kaibigan. Pero ulitin ko, baligtad ulit tayo. Anong pinararami natin? Kaaway. Nang away ka na sa barangay, nang away ka pa sa Facebook. Lahat na lang inaway mo. Diba? Lahat na lang inaaway natin. Maging yung nakasakay mo sa jeep, ipinost mo pa rin sa Facebook. Lahat na lang inaway mo. Gumagawa tayo ng mga kaaway. Alam niyo mga kapatid, ang pinararami natin, kaibigan. Pinakokonti natin ng kaaway natin. Yan ang napakahalaga na dapat natin gawin sa buhay natin. Sabi nga nila, friends are like shoes. Diba? Ang kaibigan daw para yung sapatos. Meron kang sapatos na pampasok, may sapatos kang pang kapilya, may sapatos kang pang forma, may sapatos kang pang rugged, may sapatos kang pang araw-araw. Diba? May iba't iba. Ganun ang mga kaibigan natin. May iba't ibang klase tayong friends. May kaibigan tayo sa school, may kaibigan tayo sa office, may kaibigan tayo sa barangay, may kaibigan tayo sa ganyan. Ang dami nating mga iba't ibang klaseng kaibigan. Marami nga tayong kaibigan sa Facebook Hundreds and thousands of friends ang meron tayo sa Facebook. At take note, marami pang pending. Di pa natin na-approve. Di ba? Ang dami-dami natin ng friends. Kasi ganun ang ibig sabihin. But who is a friend for you? Ano bang ibig sabihin ng kaibigan? Ano sabi ng mga tao? Ang kaibigan daw ganito. Una, friend multiplies joy and divides sorrow. Ganyan daw ang kaibigan. Makikihati siya sa iyong saya at makikihati siya sa iyong lungkot. Ganyan ang tunay na kaibigan. Good friends are like stars. You don't always see them, but you know they're always there. Ganyan daw ang kaibigan, para daw star.
Hindi mo laging nakikita, pero alam mong nariyan lang sila. O, di ba, kayo ng mga kaibigan natin, hindi natin laging kasama, hindi natin laging nakikita, pero alam mong nariyan lang sila anytime na sila iyong kakailanganin. And a friend is the one who comes in when the whole world has gone out. In other words, when everybody forsaken you, your friend still besides you. Hindi siya nangiiwan dahil ang kaibigan ay kaibigan sa lahat ng panahon. Nakita niyo yung lumpo? Yung lumpo, yung kaibigan niya, kaibigan pa rin niya kahit lumpo na siya. Diba? Ganun ang point, mga kapatid. Kaibigan siya sa lungkot at ligaya, kaibigan siya sa dusa at hirap, in good health and in sickness. Kaibigan niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil ganun ang kaibigan. Proverbs 17:17, a friend loves at all times. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang kaibigan mamahalin ka niya. Diba, totoo naman yun. Sabi ng Proverbs 18:29, there is a friend who sticks closer than a brother. Totoo naman, may mga kaibigan tayo na parang higit pa ang turingan natin sa magkapatid. Yung bang parang mas mahal mo ba siya kaysa sa kapatid mo? Ano? Merong ganyang mga kaibigan. Diba? And of course, sabi po ng Job 2:11-13, now when Job's 3 friends heard of all this adversity, they made an appointment together to come to sympathize with him and comfort him. Nung malaman nung tatlong kaibigan ni Job na yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay, nag-set sila ng oras, pagkakataon na dalawin siya to sympathize and to comfort him. Ganun kasi ang kaibigan. Pag nalaman niyang ikaw ay nagdurusa, talagang ikaw ay kanyang lalapitan, pupuntahan, at para ikaw ay comfort niya sa iyong kalalagayan. And in Ecclesiastes 4:10, if one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. So kapag meron kang kaibigan at nadapa ka, itatayo ka. Tsaka kanya pagtatawanan. Ano? Pero itatayo ka niya at least. Ano? But my next question is, do you have friends? Meron ba kayong kaibigan? A friends who love at all times? Kaibigan na kagaya nung kaibigan nung lumpo, na in sickness and in health, ay naroon sa kanyang tabi, sa ligaya at sa lungkot, kasama niya. Can you name at least 4? Kaya isipin nga ninyo yung 4 yung kaibigan na yan. Ano? Hindi kaibigang ano lang ha, kaibigan. So meron ba kayong maiisip? Kung wala, abay makipagkaibigan tayo sa kapwa natin. Napakasarap na meron kang kaibigan, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan, alam mong meron kang malalapitan. The paralytic was blessed with friends. Who cares? Without them, the paralytic would have been unable to come to Jesus. Kung wala yung kaibigan niya, makakapunta ba siya kay Jesus? No. Gagaling ba siya? No. Kaya nung marinig ng mga magkakaibigan yung news about sa pagdating ni Jesus, sino agad ang naisip nila? Yung kaibigan nilang lumpo. Para dali nila kay Jesus. Kaya binuhat agad nila ito at ginawa ang lahat ng paraan. Makalapit lamang sila kay Jesus. Ang sarap-sarap pag ganito ang mga kaibigan mo. Yung ikaw ang iisipin nila sa oras ng ganitong mga sitwasyon. Maaalala ka nila na ikaw ay nangangailangan ng saklolo at tulong. Ikaw agad ang maiisip nila. Ang sarap ng ganyang kaibigan. Kumalat ang balita na si Jesus ay dumating, yung 4 na kaibigan, sino agad ang naisip? Yung lumpo. Dapat ganun din tayo. Ang problema kasi ngayon, sino lang ang nagke-care sa atin? Hindi na mga friends eh. Alam niyo kung sino nagke-care sa atin? Mga mangungutang na lang. Yan ang nagke-care sa atin. Alam niyo kung bakit sila nagke-care? Pansinin niyo, pag nangungutang, anong unang sasabihin niya? Kumusta ka? Alam niyo, ang unang chat at text agad kumusta ka? Alam niyo, nenervyusin kayo pag yan ang mga chat na na-receive niyo. Pero at least, kinumusta ka, di ba? Yung kaibigan mo, itinuturing mong kaibigan, kinukumusta ka ba? Di ka nga niya makumusta kahit anumang sitwasyon mo sa buhay eh. Pero at least yung mangungutang, nangungumusta. Di ba? Kumusta ka? Delikado yun pag sinagot mo eh. Eto, mabuti naman. Alam niyo nakasunod. Alam mo. Di ba? O, yan ang kasunod niyan. Pautang. Ano? Pero at least nangumusta ha. O, yun ang pinakamahalaga. Nangumusta siya. Ano? So, nagkikare, di ba, sa ating kalalagayan. And of course, the importance of friends with faith.
The paralytic was blessed with friends na meron pong malaking pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung bakit na-bless ng healing and forgiveness yung lumpo? Bakit siya na-bless? Bakit na-bless yung lumpo ng forgiveness and healing? Kasi may apat siyang kaibigan na follower ni Jesus. May apat siyang kaibigan na merong malaking pananampalataya kay Jesus. Tanong, yan bang mga friends nyo sa school, mga kabats nyo, mga friends nyo sa office, friends nyo sa lugar nyo, mga FB friends nyo, mga kasama nyong kumakain sa Only Wings, mga kasama nyong lumalaboy, nabe-bless ba dahil friend niya ang isang Kristiyanong tulad mo? Ang gandang tanong, ano? Nabe-bless ba sila dahil kaibigan nila kayo na isang follower ni Jesus? Diba? Dapat ganun ang kinu-question natin. Yung lumpo na bless siya kasi meron siyang apat na follower ni Jesus. So tayo ba nagiging blessing sa mga friends natin? Diba? Nahahawa ba sila sa atin o tayong nahahawa sa kanila? Is either of the two. Sabi ng verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. So nung makita ni Jesus yung faith ng magkakaibigan, what happened? Pinatawad at pinagaling ni Jesus yung lumpo. Na-bless ang lumpo dahil meron siyang apat na kaibigan na nagdala sa kanya kay Jesus. Listen, marami tayong kaibigan, hindi lang lumpo. Mga patay. Naniwala ba kayo sa akin? Ang marami sa kaibigan natin, mga school friends natin, mga office friends natin, mga kung sino mang mga kaibigan natin, kasama natin sa labuyan, hindi lang sila lumpo. Believe me, patay sila. Diba? Hindi literal na patay, ha? Patay sila spiritually kasi wala silang connection sa Panginoon. Yan ang pinakamahalaga na dapat nilang matutunan sa buhay. Kaya dapat nag-e-effort tayo to bring them to Jesus. Sabi ng Luke 9:60, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay na maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Paano yun? Let the dead bury their own dead. Imagine that, mga kapatid. Sabi ni Jesus, bayaan mong ilibing ng patay ang patay. Pwede ba yun? Ilibing ng patay ang patay? Di ba? Alam niyo yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus nung sabihin niya ito? Meron kasing isang tao na nagsabi kay Jesus, Lord, sabi niya, I will follow you. Pero let my dead, sabi niya, bayaan mo muna kung ilibing ko yung patay namin. Sabi niya, pero susunod ako sa inyo. Sabi nung lalaking ito. Sabi ni Jesus, basta sumunod ka na sa akin, huwag ka nang kundi-kondisyon. Sabi ni Jesus, bayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa patay. Anong ibig sabihin nun? Bayaan mo na ang mga patay espiritual ang maglibing sa patay physical. Ay, ibig sabihin? Yung patay espiritual, yun yung mga buhay. Bayaan mong sila ng mga patay espiritual ang maglibing dun sa patay. That's the point of Jesus. Dahil ang tao na walang relasyon at connection sa Panginoon, patay yun. Kaya tayo bilang mga magkakaibigan, dinadala natin yan sa Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, kahit naman tayo before, we are dead. Sabi ng Efeso 2:5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Nakita niyo? Tayo raw po'y dati mga patay dahil sa ating mga pagsuway sa kasalanan. We are dead. So anong ginawa sa atin? Binuhay tayo. Diba? Dahil kanino? Kay Kristo Jesus na tinanggap natin sa ating pong mga buhay. Kaya listen mga kapatid, marami tayong kaibigan di lang lumpo, mga patay. Bring them to Jesus. Yan ang mission natin bilang mga kaibigan. Imagine nyo, gusto nyo silang kasama sa kainan? Gusto nyo silang kasama sa Boracay? Gusto nyo lang kasama sila sa labuyan? Gusto nyo silang kasama sa mga panguse? Pero ayaw nyo silang makasama sa langit? Anong klase tayong kaibigan? Di ba? Kaya mga kapatid, nag-iisip tayo. Tapos kapag namatay sila, anong sasabihin natin? He's in a better place.
Alam niyo, lahat na lang namatay, yan ang laging sinasabi natin. Diba? Ang sarap pakinggan nga naman pag namatay ang tao. Sasabihin mo, huwag ka nang malungkot, he's in a better place now. Listen, huwag niyong lokohin ang sarili niyo. Hindi lahat ng namatay nasa better place. Hindi lahat ng namatay pupunta sa langit. Hindi lahat ng namatay nag-rest in peace. Sino lamang po ang namatay na nag-rest in peace at nasa better place? Revelation 14:13, and I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for that their deeds follow them. Sino ang blessed? Sino makakapag-rest? Sino lang nasa better place? Those who die in the Lord. Kaya sabi ng John 3:5, Jesus answered, very truly I tell you, no one, take note, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Sino man pong taong hindi ipanganak na muli sa tubig at Espiritu, hindi raw po papasok sa kaharian ng langit. Kaya napakahalaga na nakikipag-isa tayo kay Jesus. Tinatanggap natin siya, kinikilala natin siya sa ating pong mga buhay. At yan ang dapat nating ibinibigay sa ating pong mga kaibigan. Huwag lang tayong mag-enjoy kasama sila sa mga kainan. Mag-enjoy tayo kasama natin sila sa pangalan ng ating pong Panginoon. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Yung lumpo, napakapalad niya. Kasi meron siyang 4 na kaibigan na nagmamalasakit sa kanya at merong malalim na pananampalataya kay Jesus. Kaya nga napatawad siya sa lahat ng kanyang kasalanan at napagaling siya sa kanyang karamdaman. Yung mga kaibigan mo ba na be-blessed din? Kasi nagke-care ka sa kanila, kasi meron kang pananampalataya sa Panginoon, dahil nagsusumikap ka para sila'y dalhin sila sa Panginoon. In-invite mo na ba sila sa mga gawain katulad nito? Diba? Baka lagi ka lang nag-i-invite para lumabas. Uy, kain tayo. Uy, may bagong kainan doon, tara. Pero hindi mo naman sila ini-invite sa mga pagtitipong tulad nito. Nakakalungkot naman yung mga kapatid. Diba? Alam natin ang pupuntahan natin, pero alam niyo ba ang pupuntahan nila? So dapat nagkikare tayo, nagmamalasakit tayo. Invite them sa isang Bible study. Invite them sa mga gawain natin pagtitipon. Share to them our live streaming, our videos, inspiring videos na pwedeng makatulong sa kanila para magkaroon sila ng malapit na relasyon at connection sa ating Panginoon. Kasi yan ang mission natin sa buhay. Yan ang dapat ginagawa natin. Masarap ang merong mga kaibigan, di ba? Pero masarap kung nabe-bless sila dahil tayo ang kaibigan nila. Dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo mga followers ni Jesus. So dapat sino mang dumikit sa atin na pagpapala dahil tayo mga anak ng Diyos.